Mapagpalang umaga. God is good. All the time. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat Kuya Elmo. Salamat po sa JCMS para Pastor Renz, Pastor Joel. Salamat din Brother Dave, Brother Bert. At sa mga kapatid na muli pong imbitahan ako na mag-preach dito sa Bahay Palambahan. Actually, isa pong pribileyo na makasama po namin kayo. Lalo na ng asawa ko. Hopefully, sana si ate may kasama ko. Kaso yung nagkataon po yung cell group po namin, yung Team Romance Integrity ay na-assign po ngayon bilang siyang coordinator tapos yung mga. Pero bagamat man, ay purihin po ang Panginoon dahil kailangan po nating lakaran ang salita ng Panginoon. Amen! So, ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong patuloy na pag-aaral. No? Hindi pa tayo tapos sa week 4, no? Week 3 pa lang po. No? Kasi medyo nauna lang po kasi yung kabilang simbahan. So, balik tanong po natin yung ating pong nakaraan ng mga dalawang serye ng katuruan. No? Number 1, we are living for God's purpose. Number 2, proclaiming your purpose. No? And number 3, yung tuturo po sa umaga po ito is running with passion, finishing strong. So, sa tema po ng ating for the month of October ay living a purposeful life. Praise be to God. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise be to God. Praise be to you, Lord. Hallelujah. Praise you. Panginoon, maraming po salamat sa araw pong ito, Lord God. Tunay nga, Panginoon, ang salita mo ay buhay. Patuloy ka na namumuhay sa aming buhay. Patuloy mo kami binabago sa araw-araw, Panginoon, na dumarating sa aming buhay. Pareho, Panginoon, ang katagumpayan mo, Panginoon, sa aming buhay, sa mga pagsubok na inaharap namin, Panginoon, kasama ang aming pamilya, aming mga kamag-anak, Panginoon. Maraming po salamat sa Banal na Espiritu Santo. Maraming po salamat sa kapangyarihan mo dahil tinawag mo kami, Panginoon, maglingkod. Tinawag mo kami, Panginoon, na ganapin ang inyong purpose dito sa mundong ibabaw na ito, Panginoon Jesus. Habang kami nabubuhay, Lord, panalangin ko at panalangin namin magkakapatid, Panginoon, na patuloy kaming lumakas, patuloy kaming lumago, patuloy kaming mamunga, patuloy kaming magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong kailangan na makarinig sa iyo, Panginoon Jesus. At sa mga taong nasa papaligid po namin, ito man ay mga kamag-anak namin, pamilya namin, tiyuhin-tiyahin, mga pinsan, mga kasama sa trabaho, kasambahayan, Lord, na sila po ay makakilala sa iyo bilang tagapagligtas. Marami pong salamat, Panginoong Jesus, at patuloy niyo pong pagpalain ang JCMS Bahara, at patuloy pong pagpalain ang bawat kapatid at mga manggagawa na hinirang mo dito sa simbahan ito, Lord God. At ang aking buhay kasama aking asawa Dokmay at mga aking anak, sila Isaac, Sharon, and Jacob Matthew, ay patuloy mong pagpalain, Panginoon, at patuloy mong ganapin, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming buhay, sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat dito, aming samang dalangin sa matamis na pangalan ni Yesu Cristo. Nawang Banal na Espiritu Santo mangusap sa bawat isa at magbigay, buksan ang aming puso't isipan, Panginoon, and let your holy anointing flow sa JCMS Bar, sa mga kapatid po namin dito, at ng mga taga-Uspan, at taga-Nesma, at iba pang kumpanya, Panginoong Jesus, O Lord God. Maraming pong salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo bilang pong pagbasa po sa scriptures sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Sabay-sabay po natin basahin. Okay, Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Let us all read. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand
on the throne of God. Amen. Tayo po yung maupo. Praise be to God. Praise be to God. Amen. Praise be to God. Napakasarap po talaga magpuri sa Panginoon, magsamba po sa Kanya sa araw. Meron po tayong dalawang objective po, mga kapatid, sa araw po ito. Number one, to understand what keeps us doing our purpose despite against all odds. Amen? No, dapat maintindihan po natin yung katawagan po natin bawat isa sa Panginoon kung saan po tayo niya itinako. Hindi po tayo nabubuhay sa sarili po natin, mga kapatid. Dapat po mamatay po tayo sa ating pong self-will. Kung hindi po, panghawakan po natin at lakaran po natin yung will of God. Amen. Mga kapatid, ang buhay po natin ay pansamantala na. Totoo po, di ba? Yung buhay po natin, wala pong assurance na baka bukas patay ka na. Amen? Walang assurance na mamaya naglalakad ka sa daan, natisod ka, biglang napako ka. Yeah? Walang nakakasigurado. Kaya nga nakakasigurado tayo na lakaran po natin ang kagustuhan ng Panginoon. Lahat po tayo dito nagtatrabaho, pero ang trabaho po natin, secondary purpose lang naman. Ang first priority ng Panginoon ay ikaw, lumago sa Kanya. At magamit ka fruitfully sa ubasan niya. Kasi hindi tayo forever sa Saudi. Amen? Praise be to God because the blessing is already here. Pero kahit nasan tayo, idako ng Panginoon, mamaya, dalhin tayo ni Lord, lahat tayo, nasa Iraq na tayo. Amen? Hindi imposible. Maraming developments. Amen. Hindi tayo nakastick dito sa Saudi Arabia, mga kapatid. God is opening up windows. Kailangan makita natin yun. In perspective ni Lord. Kung makikita mo lang yung sarili mo, hindi tayo at hindi ka lalago. Kailangan makita natin yung kagustuhan ni Lord sa buhay. Kasi gusto ni Lord na mamuhay. Ayaw ni Lord na maging stagnant ka sa buhay mo. Kailangan tayong lumago sa Kanya. Lalago tayo kung patuloy tayo maging malakas sa Panginoon. Kasi lahat ng pagsubok ay natutunan. Against all odds yan. Diba? Kaya tayo, mga kapatid, ay inanda tayo ng Panginoon sa bansang Pilipinas. Sige mo, lahat ng kalamidad ng dumaan. Amen? Diba? Resilient tayo eh. Kasi kung hindi pinadala sa atin ng Panginoon yung mga kalamidad sa buhay, yung mga Pilipino, hindi tayo maging matatag. Kaya ngayon, naging matatag tayo dito sa Saudi Arabia. Amen? And number two, purpose po natin is to solidify our stand of faith, run with passion, and finish strong. Lahat po tayo, mga kapatid, kailangan po natin yun. Hindi po tayo dapat mabuhay. Maganda po na meron tayong pananalapi, pero hindi po tayo dapat tumingin dyan. Huwag tayong mabulag sa pera. Huwag tayong mabulag sa lahat ng bagay na material. Kailangan panghawakan natin yung faith. Nakakalungkot, mga kapatid. Kung tayo lamang ay nakapokus doon sa mga bagay na material. Sabi nga, introduction, against all odds. This is how many people perceive discipleship in this world where temptations and diverse avenues of entertainment pervade. But for us who understand that life in this world is a battle zone to win the lost into God's kingdom, and for us to truly know deep inside what we are in the frontline army in the battle, there is no retreating in our calling and in our pursuing of our godly purpose. Amen. Kailangan makita natin yung mga kapatid. Lahat po ng buhay po natin, mga kapatid, may battle. Kami po mag-asawa, marami kami binatal sa buhay namin. Sa marriage life namin, sa pag-aalaga namin, sa paglaki ng aming mga anak. Praise be to God. Sa mga dapat pa namin ma-reach out.
Kaya nga hindi kami patuloy. Hindi kami sumusuko kasi gusto namin marating yung race na pinapahalaga sa atin ng Panginoon. Kasi ang paglakad natin sa Kristiyano ay race ito. Hindi ito sprint, ito ay marathon race. Hindi importante kung paano ka nag-umpisa, ang importante paano mo tatapusin yung paglilingkod mo sa Panginoon Diyos. Marami tayong mga kapatid na umalis na sa Saudi Arabia, umuwi ng Pilipinas o nag-ibang bansa, pero ang tanong nga, namunga ba sila doon? Nagpatuloy kaya sila doon sa paglilingkod sa Panginoon? Ilang porsyento ng kanilang buhay ay nagamit? Praise be to God na tayo ay binigyan ng halimbawa ng ating Panginoong Diyos, katulad ngayon sa buhay nila Pastor Art Anteo. Meron na tayong Lord Rain Starlock na dati matagal na wala pa. Ngayon, ayos na. Sa buhay ni Pastor Adam Santos sa Marikina, natuloy yung mga youth, no? Mga kabataan, sila mag-asawa doon. Si Pastor Sancho Ginanaw, yung campers na Dasmariñas Cavite, patuloy yung kanyang youth group. Si Pastor Rembert Bansuela, na taga Bicol, nagpunta, nag-migrate ng Palawan, Nara, para itayo yung church doon. Dapat tayo, ganun ang purpose natin, ganun ang perspective natin, kapatid. Walang masama, kapatid, sa magangad tayo na lumago, pagpalain sa trabaho, pero hindi dapat kailanman mawala sa atin yung paglilingkuran natin sa Panginoon. Ano man ang mga pagsubok na nararanasan mo, kapatid, alam ng Panginoon niya. Kasi binigay niya yung pagsubok para masolusyonan yun ng Panginoon. Kasi kung walang pagsubok, walang solusyon. Hindi masaya ang buhay kung paraging bed of roses, di ba? Kailangan may tinik para maranasan natin yung sarap ng buhay. Kailangan natin yun. Sa patuloy natin paglilingkod sa Kanya. Itong pinaka-importante, sinasabi ng Panginoon, na maraming mga tao, many people feel walking against the overwhelming current of people, no? Ito sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 14, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Ito kailangan ang lakaran natin, mga kapatid. Amen. Kasi sa discipleship natin, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa inyong buhay. I am very happy. I am very glad na isa kayo sa mga tinawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Pinili kayo ng Panginoon. Amen. Kasi ang discipleship, importante talaga sa ating buhay. Dito tayo binabago ng Panginoon sa ating buhay. Against all temptation. Yung luma nating pagkatao, tinanggal niya, pinalitan niya. Pero itong pinapahalagaan sa atin ng Panginoon, kaya tayo dapat nakapokus sa will of God. O konti lamang ang nakakarating sa langit. Kailangan nandun tayo lumakad sa Panginoon. Kung hindi tayo lalakad sa Panginoon, pwede tayong mag-slide eh. Pwede tayong mag-slide papunta doon sa impyerno. Ay, yun ang nakakatakot kasi Kristiyano ka na. Lumalakad ka na sa Panginoon tapos nag-backslide ka, nagkaroon ka ng U-turn sa Panginoon. Nagkaroon ka ng problema na hindi mo alam mo ba, kapatid, nalulungkot ako kasi meron po kaming kaibigan na pastor sa Palawan na isa sa mga kaibigan namin ni Pastor Rembert na sinusuportahan ko rin. Nagpakamatay. Dahil kinutya ng asawa, kinutya ng bayaw. Oo, naglilingkod ka sa Panginoon. Wala naman tayong pagkain. Hindi na kayanan ng pastor. Nagpakamatay. Dahil lamang sa kutya ng mga taong napapaligid, nagsukom ka sa ganong mga pagsubok. Wow, kailangan labanan mo. We must focus. We must move forward. We must press on. We must seek Jesus Christ as the author and finisher of our faith. Amen. Yung mga struggles natin, mga kapatid, dataan yan eh. Whether sa kumpanya pinagtatrabaho natin, di ba lang naman eh. Pag sa kumpanya, di ba may mga pagsubok kasi papasok ka, may karoon ka muna ng orientation, paano mo tatrabaho yung production, paano mo gagawin yung sistema, yung sa operating room. Katulad ko, nagtatrabaho po ko sa medical. Bago kami pumunta sa surgery operation ng isang pasyente,
May mga preparation kaming gagawin, kasama yung mga doktor. Tatawagan ko yung anesthesia namin, yung doktor, kung ito man ay gynecologist or cardiologist, tatawagin namin yung mga nurses. So there are preparations. In the preparations, meron talagang adjustment. Pero ibig sabihin yun, we must be united in one accord to see the perspective of God. Amen? Naintindihan nyo ba, kapatid? Amen po ba? So number one, to finish strong is to gain perspective. To gain perspective. Sabi nga dito, our model is our Lord Jesus Christ. He had a clear perspective of everything. He has passion for mankind and whole creation. His purpose is to save mankind. He is persistent to finish strong to the end. There are many Christians who started in the faith, but they were not able to finish to the end. Amen. Kailangan tayo, mga kapatid, patuloy tayo, patuloy. Huwag tayong bibitaw. Amen? Huwag tayong bibitaw sa Kanya. Ano man ang mga pagsubok natin, gagamitin ka ni Lord palagi. Gusto ni Lord na maging pastor ka eh. Gusto ni Lord maging apostle ka. Gusto ni Lord maging evangelist ka. Maging teacher ka. Amen? Yung fivefold ministry, gusto niya maganap yun sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, lahat tayo nagtitraining. Kahit ako nagtitraining ako. Si Pastor Ren, si Pastor Joel, si Brother Dave, si Brother George, si Brother Van, no? Si Brother Perp, si Kuya Elmo, lahat tayo nagtitraining, mga kapatid. Kailangan natin yun. Kasi importante yun. Kasi ang training, importante sa atin para lumago tayo at maintindihan natin yung tamang sistema. Amen? Kasi ayaw ni Lord na walang tayong sistema. Kaya God is a God of order. God is a God of everything. Gusto ng Panginoon may sistema tayo. Naintindihan po natin. We must gain that perspective. God told us to partner with Him. Amen? Tinawag niya ikaw at ako para maging co-workers niya. Next page ko yan. Life is a race that needs to be run and to be finished to the end. It is not a sprint race. It is a marathon race. It matters less how you started, what matters is how you finish the race. Hindi po tayo nagmamadali. Although, ang gusto ni Lord, mapulpil natin yung Great Commission. Kasi tinawag niya tayo. Ang dami pa mga kaluluwa na dapat makakilala sa Kanya. Ang dami pa. Katulad sa mga Muslim, ang dami niya. Tingnan mo, mga nag-migrate sila. Ilan yung mga na-disperse ng mga Syrians? Nakikita niyo ba yung mga kapatid? Kaluluwa yun. Ilan ang mga na-disperse ng mga Yemenis? Nagkagulo, di ba? Ilan yung mga na-disperse ngayon sa Lebanon? Brown out, walang pagkain, walang makain. Sa Iraq, ilan ang na-disperse? Ilan ang mga na-disperse sa Afghanistan? Mga kapatid, kaluluwa ito. Kung nakikita natin sa mata ng Panginoon, kaluluwa ito, mga kapatid. Mga kaluluwa ito. Kahit na 1% to 10% lang ang makuha natin na sila makakilala sa Panginoon, masaya na ang Panginoon. Gusto ng Panginoon, 100% na lahat sila ay maligtas. Pero nga, it is a personal choice. Pero dapat makita natin yun. Tayo mga Pilipino makita natin, uy, kaluluwa ito. Sabi nga ni Lord, the harvest is plenty, but the laborers are few. Yun ang perspective. Kailangan makita natin yun. Kailangan hindi natin makita yung sarili natin. Kailangan makita natin yung kabutihan ng Panginoong Diyos at makita natin yung kagustuhan ng Panginoong Diyos. Kaluluwa ito. Kailangan mag-focus tayo in winning souls. In winning souls. Kasi ang batayan natin sa langit yung ilan yung na-produce natin, ilan yung resulta na na-produce mo sa Panginoon Kasi lahat ng bagay na meron ka, yung mga material, condominium, lupain, sakahan, sasakyan, pera sa bangko, no? Lahat yan, iwiwi ng Panginoon, dadaan niya sa apoy. Pero ang pinakabatayan, kung ilan yung nadala natin sa Panginoon. Kung bawat isa sa atin, nakakapagdala tayo ng 10, pa isa-isa, diba? 100, praise be to God.
Kasi winning of souls ang pinag-uusapan natin in the kingdom. Kailangan yun na makita natin perspective. Amen. Kaya po tayo, sinasabihan ng Panginoon na tayo ay patuloy na mamunga sa Kanya kasi tayo ay co-partners, co-workers tayo kay Lord. Amen. Hindi po mahirap makita yung will ni Lord sa ating buhay, mga kapatid. Kasi we must do the will of the Father. I'm not saying, mga kapatid, na kailangan katulad ni Jesus Christ, tinapos ni Jesus Christ yung gawain ng Panginoon, yung ministry ng Panginoon in 3 years. Hindi sinasabi ni Pastor John, sabi ni Pastor John, kailangan within 3 years, dumami na tayo. Maganda kung gano'n lang maging vision natin, mga kapatid. Pero, as long as the Lord wants us to grow, ang daming kaluluwa, mga kapatid. Kailangan makita po natin yun. And God is opening up Saudi Arabia for all of us na makita natin yun. Tingnan mo, may mga Nigerian, yung mga Ethiopian, Eritrean, ilan pa ba yun? Ilan lang yung simbahan dito? 1 or 2? Yung simbahan ng mga Ethiopians. Ang dami nila, mga kapatid. Yung mga Kenyans. Yan. Yung mga Pakistan, Indian, ilan lang yung mga churches na napunta ko? 1 or 2. Mga Pakistan churches, Indian churches dito sa Jeddah. Mga Nepalese, mga kapatid. Mga Bangladesh. Mga Burmese, Barmawi. Ang dami nila, mga kapatid. Kaluluwa sila. Kaluluwa. Kung wala tayong pagtingin sa mga kaluluwa, mga kapatid, magpe-perish ito. They will all go to hell. Man, kailangan lusupin natin sila. Kailangan iligtas natin sila. Kunin natin sila, snatch them from the fire. Diba? Kailangan bitagin natin sila yung lambat natin ng kaligtasan sa Panginoon. Di ba? Kailangan yung... Amen. Amen po ba, mga kapatid? It's very clear and obvious for all of us. Na huwag tayong mamuhay lamang sa sarili natin. And the Lord, when we reach out to other people, God will sustain us. God will provide your needs. You don't need to worry about your needs. Mga kapatid, dumaan din ako sa mga pagsubok. 1 taon na wala akong trabaho mahigit. Namumuhay lamang ako sa biyaya ng Panginoon. God provided for me. Hindi ako exempted sa mga pagsubok na pinagdaanan ko sa mga buhay. May pinag-aaral akong 3 anak. Tuition fee na. Pero how great is our God? Walang trabaho si Pastor John, pero nakapag-aral yung mga anak ko. It is the grace of God. It is the grace of God. Nakakakain ako 3 beses sa isang araw. Walang trabaho si Pastor John, pero by the grace of God. Ngayon, saan mo sa akin, sabihin mo sa akin, kapatid, kung nagkukulang ang Panginoon sa buhay ninyo? Hindi siya nagkukulang sa buhay. Pinagdadaanan lamang natin yung mga pagsubok sa buhay natin para mapagtagumpayan natin to. At out of this pagsubok, na maging living testimony para sa Kanya. Amen? Amen? May mga kapatid, may mga Pilipino, nung pumunta ako sa 2016 sa Israel, may mga Pilipino naghihintay doon sa Panginoong Diyos. Nandun na sila. Ahead of time. Hindi sila nagtatrabaho. Nandun lang sila. Inihintay nila yung pagbalik ng Panginoong Diyos. Nandun sila sa Mount of Olives, nagka-camping. Hanggang ngayon, nandun pa sila, mga kapatid. Naghihintay sa promises nila. Mga Pilipino yun. Anong pagkakaiban yun sa atin, tsaka sa inyo, tsaka sa kanila? Pare-pareho lang tayo, isang lahi tayo. Nandun sila sa Israel, walang trabaho, pero naghihintay sa Panginoong Diyos. Di ba? It is realistic. I'm not sarcastic about everything, mga kapatid. Katotohanan lamang, sinasabi ko sa inyo, na mapalad tayo, mga kapatid. Mapalad tayo. We are so blessed. And I am encouraging you, mga kapatid, to grow with the Lord. Amen. Amen. Kaya huwag tayong mawawala. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon, mga kapatid. Humawak tayo sa Panginoon, patuloy tayo mag-aral, patuloy po tayo magpagamit sa Panginoon, baguhin tayo ng Panginoon through EGR, Encounter with God.
Patuloy tayo matapos natin yung School of Leaders 1, School of Leaders 2, School of Leaders 3. At magpagamit tayo mga kapatid. Wala tayong kasiguraduhan eh. Number 2, develop our passion. Develop our passion. Next page. Start with passion, finishing strong. Ang paglilingkuran natin sa Panginoon ay passion sa Panginoong Diyos. Ikaw lamang ang makakagawa niya, kapatid. Kahit na patuloy kami nag-exhort sa iyo, patuloy kami nagpapasabi sa iyo na, Brad, patuloy ka maglingkod sa Panginoon. Kung ikaw mismo ang tatanggi at bibitaw sa Panginoong Diyos, it's your choice. Amen. Pero ayaw ng Panginoon na mag-perish ka, ayaw ng Panginoon mawala ka sa gawain niya. Kasi nandun ka na eh. Nandun ka na, papunta ka na sa eternity. Amen? Next. How to finish strong in the vision. How to finish strong, yeah? Diba? Sinabi po natin gain perspective, number 1. Hebrews 12:1, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, kung sinasabi po natin sa buhay natin, napapagod na ako sa trabaho natin, napapagod na tayo, lahat tayo. Kahit ang umiinig ka na, napapagod na ako. Kahit sabi ng asawa ko, napapagod na ako. Sabi ko sa asawa ko, may papagod pa ba? May papalit pa ba sa napako sa krus? Ikaw nga, pakuhin kita sa krus. Di ba? May mapapagod pa ba doon? Mas mahirap yun eh. Kasi napagod ka lang dahil may ginawa ka sa trabaho. Mas mahirap yung ginawa ni Jesus Christ. Nagpapako sa cross, alang-alang sa'yo. He doesn't deserve to die on the cross, but He made it for you, man. Alang-alang sa'yo. Hindi mo ba maisip yun na paano tayo minahal ng Panginoon Diyos? Siya mismo nagpapako para iligtas tayo. Kasi hopeless lang ang tao, mga kapatid. Dahil nga sa kasalanan, hindi na tayo mababago. Kailangan ng Panginoong Diyos na magpakamatay sa cross para ialay niya yung dugo niya at para tayo mabuhay sa resurrected life. Amen. Amen, diba? Perspective, giving us an understanding of the big picture. Ano ang God's divine plan? God's calling us, the consummation of everything. Ang divine plan ng Panginoon ay ikaw, kapatid, mamunga tayo. Kasama mo ang pamilya mo, kasama mo asawa mo, anak mo. Amen. Kahit na mga kapatid, ito, it will come to a time in your life na minsan madi-discourage ka sa pamilya mo. And you should never be discouraged to move forward for God. Kung ikaw lang ang kinakailangan lumakad sa Panginoon, be it, mga kapatid. Pangawakan mo. Kasi lahat sila, gusto natin sila makasama sa gawain ng Panginoon, pero kung ayaw na nila, hindi natin pwedeng pilitin. Kinakailangan ikaw ang lumakad sa Panginoon. Kasi ang buhay, ikaw ang haharap sa Panginoon, hindi naman ang usapan sa heaven eh, pamilya eh. Ang usapan sa heaven, individual. Naharap ka sa Panginoong Diyos, sa pintuan, sa langit. Di ba? At pagkakaroon ka ng preview kay Lord, i-preview niya yung buhay mo. Ito ka, nung bata ka, nung pinanganak ka, nung lumalaki ka, nung grade ka, nung grade 1, grade 2, grade 3, nung high school ka, nung nag-college ka, nung nagkaroon ka ng asawa, nagkaroon ka ng mga apo. Ito yung buhay mo. Magkakaroon ka ng playback kay Lord. Kung paano mo ginawa ang buhay na pinagkatiwala sa iyo. Ayun na nakakatakot, mga kapatid. Ako mismo natatakot ako doon kasi gusto ko yung buhay ko maging ganap. Gusto ko ng buhay ko maging maayos. Para makapunta tayo, sabi nga, narrow is the gate. Narrow is the gate. Kinakailangan natin si Jesus Christ para buhatin tayo, para mapuntahan natin yung gate. Amen. Kailangan nyo ng purpose natin, mga kapatid. Kalimutan nyo na, tanggalin nyo na sa isipan nyo yung mga bagay na umahadlang sa inyong buhay. Let us focus on the will of God. Yung gusto ng Panginoon sa iyo. Kailangan, mga kapatid, individual, yung paglakad natin sa Panginoon. Diba? Palagi tayong sinasabihan ng Panginoong Diyos. Individual ito eh. Amen? Huwag po tayo masasaktan, mga kapatid. Ako ay mensahero lamang ng Panginoon Diyos.
Ang gusto lamang ng Panginoong Diyos ay na magkaroon tayo ng realization sa buhay kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya. Amen? Amen? Mahal ko kayo mga kapatid. Kaya nga pinapahayag ni Lord ito para maging ganap ang buhay po natin. Kasi kung hindi po tayo magsasalita ng may katotohanan sa Panginoong Diyos, eh, hindi tayo naglilingkod ng ating sarili. Hindi tinataas natin ng Panginoon. Gusto niya na lahat tayo ay lumakad patungo sa langit. Amen? Lahat naman tayo patungo sa langit eh. Lahat tayo patungo sa langit. Kaya nga lang, in the final judgment, kasi meron pang paghuhusga, huhusgahan tayo sa mga ginawa natin. 100%, mamatay ka ngayon, bukas, mamayang gabi, akyat ka sa langit kasi tinanggap mo si Jesus Christ. That is a fact. That is the assurance. Pero, kinakailangan natin doon sa white throne of judgment, sa judgment plan ng Panginoong Diyos, na maganap natin yung pinapagawa. Number 2, God's divine plan, the redemption of mankind from sin and the ultimate condemnation brought from his sin. God is not willing for everyone to perish. 2 Peter chapter 3 verse 9, not wanting anyone to perish, but everyone come to repentance. Amen. Yan po ang gusto niya ng Panginoon. Amen. Come to repentance. Wow. Yun ang gusto niya, Lord. Yun ang gusto niya sa atin. Na lahat tayo humingi ng tawad sa mga pagkukulang natin sa buhay. Amen? That is one of God's divine plan. Na lahat ng tao makakilala sa Kanya. Lahat ng tao ay maligtas. Next. God's calling us to be His partner, to be His co-worker in and for His kingdom. 1 Corinthians chapter 3 verse 9, for we are co-workers in God's service. Kinakailangan ng Panginoong Diyos kayo mga kapatid. Kinakailangan tayo ng Panginoong Diyos. Hindi po tinawag ng Panginoong Diyos sila Anghel Michael, the Archangel, Anghel Lucifer, Anghel Rafael, no, sila Gabriel. Hindi po sila tinawag ng Panginoon para dito sa gawain ng Panginoong Diyos. Tinawag niya ikaw at ako para magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. Kasi kung anghel ang ginamit ni Lord, immediately, walang struggle. That marami tayo dito, 100 tayong tao dito. Pero hindi ganun ang plano ni Lord. Ikaw ang gusto niya na gumanap, no? Dahil tayo ay co-planters and co-workers with Lord. Amen? The consummation of everything. Escaping from the lake of fire, paradise restored forever with our loving Creator, entering into God's rest, enjoying God's love, peace, joy, and abundance. Amen. Yan ang gusto niya. Yan ang gusto ni Lord. Amen. Yan ang gusto niya. Alam niyo, meron po kamakailan na nalulungkot din ako kasi bakit ka mo? Meron pa kasing lumabas po sa BBC News na yung rape culture sa British Army. No? Nakakalungkot po. Let me share to you. 22.7% of women veterans were emotionally bullied. Sa British Army to mga sundalo to ng United Kingdom. 22.5% are sexually harassed. 5% are sexually assaulted. Okay? There are 16,500 women in the United Kingdom's Armed Forces Services. Ito po yung mga babae na nagtatrabaho, naglilingkod sa United Kingdom Armed Forces. Dahil women in the UK Army are allowed to service in the combat roles. Ganun din sa atin sa Philippine Army, sa Armed Forces of the Philippines, may ilan ang mga kababaihan. Pero itong report na ito, 3.3% physically assaulted. Pero tahimik yung mga pamunuan ng UK military dahil sa mga nangyayari dito. Pero ang United Kingdom Court of Records, ang average conviction nila, na-convict to sa mga rape, no?
Regular court sa UK, 34% ang mga nakonvict sa rape. Sa mga military court, 16%. Ito pong numbers na to noong 2019 to 2020. Last year lang po. No? Kahit po sa India, nangyayari po, mga kapatid, what I'm telling you, these things are nangyayari. No, mga pagsubok to sa mga kasundalo to, saan? Tayo, sa paglilingkuran natin sa Panginoong Diyos, kailangan po tayo, patuloy tayo maglingkod sa Kanya. Diba? Nalaman natin yung mga nangyayari, diba, sa kamakailan, diba, yung sa Amerika, sa Mexico border, diba, 16,500 Haitians. Sa country of Haitians, alam niyo po yung Haitians, diba, sa may Dominican Republic, sa Caribbean, nagpunta sa Amerika, sa Mexico, para doon lang, isipin mo, hindi ba baliw yung mga yun, diba? Magtitignan natin. Story, nagpunta doon para makapasok sa Amerika. Diba, sa border, 16,000 na kapatid. Eh di nagulat syempre yung mga American soldiers, mga National Guard. Yung Texas border, hindi pa pwede ito. Diba? Ganun din yun. Pero itong nakakalungkot mga kapatid, kung ito sana 16,000 na ito, nakakilala sa Panginoon, di ba? Mas nakakasaya. Kasi wala sa kanila naghatid tungkol sa pagmamahal ng Panginoong Diyos. Amen? So kinakailangan natin na tayo mga minamahal, na mga hinirang ng Panginoong Diyos, ay patuloy na magbahagi ng salita ng Panginoong Diyos. We must develop this passion, no? Compassion sa pagmamahal sa mga kapwa natin. Mga kapatid, no? Let us develop the passion. Number 2, no? We must gain perspective. Number 2, we must develop the passion for serving the Lord. Ikaw ba, mga kapatid, itanong mo sa sarili mo, passionate ba ako sa paglilingkuran ko sa Panginoong Diyos? Naitanong mo ba sa iyong sarili, passionate ba ako sa paglilingkuran? Kailangan baguhin ko na ngayon yung perspective ko sa buhay ko. Kailangan baguhin na natin, mga kapatid. Kailangan patuloy tayong maging passionate sa paglilingkuran sa Panginoong Diyos. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong magbabackslide. Kailangan patuloy tayong lumakad sa Panginoon. Patuloy tayong move forward. March forward, mga kapatid. Amen? Amen? Huwag na tayo. Huwag tayong maging, mahinder ng mga entertainment sa labas. Amen? Alam niyo, mga kapatid, kung ako lang po ang naging presidente ng Pilipinas, papasarado ko lahat ng mga Philippine television. Bakit? Kasi hindi na maganda eh. Wala akong nakikitang mga programa na pinapanood ng mga Pilipino na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoong Diyos. Amen? Diba? Anong pinapanood natin, mga kapatid? Natutuwa tayo sa mga tao panay mga dula-dulaan sa buhay, na naghiwalay si Mr., naghiwalay si Mrs., na sumama siya sa tomboy, sumama siya sa bakla. Pero hindi natin sinasabi na, Pastor, realidad to ng buhay. Yes. Pero gusto ko makita sa Philippine television na mag-glory pa yung Panginoon. Amen? Pwede naman tayo makagawa ng mga pelikula, mga radio programs, na mga kanta na Kristiyano katulad ng inaawit natin na makakapag-glorify sa Panginoong Diyos. Amen? Kailangan ba? Hinuhukay lang natin sa television, mga kapatid. Kahit internet, mga garbage. Diba? Pag garbage, sabi nga meron nga kasabihan, garbage in, garbage out. Kapag nalagi ka nanonood sa garbage, natutuwa ka sa mga programa, yun din ang kahinatnan mo. Pero kung natutuwa ka sa salita ng Panginoong Diyos, yun ang pinakamagandang mangyayari sa buhay. Realidad na buhay. Nakakalungkot. Kasi bakit? Kasi alam nyo, nasasaktan ako, nakikita natin yung buhay ng ibang tao na napagtatawanan natin. Kahit na inisasadula sila, di ba? Na hindi na natin dapat
Hindi. Kasi yun naman ang television, kasi yun nga, pastor, ang entertainment. Na-entertain ka pa doon? Na parang kinukutsa natin yung tao, di ba? Hindi. Dapat mahabag tayo sa mga tao yun. Dapat magkaroon tayo ng pagmamahal, compassion sa mga tao yun na kinakailangan nila si Kristo para matuwid ang kanilang buhay. Para mabago ang kanilang buhay. Diba? Ilan na ba sa panahon natin, sa mga studio natin, sa mga kabataan ngayon? Teenage marriage. Posible na ang anak mo, dalagita o binata, maging biktima. Ang aga pa para mag-asawa sila. Hindi natin dapat sabihin na sa ganito kasi sapagkat tao lamang tayo. Hindi, mga kapatid. We have to rectify, we have to modify, we have to stand for the truth. Amen. Diba? Sabi ko nga kay Pastor, kung hindi tayo binigyan ng President Duterte sa panahon ng 2016, baka hanggang sa ngayon nagpapatay ng mga Pilipino dahil sa trono. Gusto ba natin makita yun? Nangyari yan sa Colombia, mga kapatid. That is a reality. Pero praise be to God, ginamit ni Lord yung author ng G12 na to, si Pastor Simo, sa Colombia, para mabago ang spiritual setting ng Colombia. Lahat ng mga drug addict doon, mga pusakal na kriminal, yung mga drug lords, lahat sila nanumbalik sa Panginoon Diyos dahil sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Dahil may naghayag, may mga naghayag na katulad ninyo at katulad ko ng salita ng Panginoon Diyos. Yan ang realidad in the kingdom of God. Yan ang gusto ng Panginoon, na realidad na lahat ng mga tao ay makakilala sa Kanya. Number 3, laying aside every sin and snare. Na lahat ng mga kaibigan natin, loved ones natin, friends and neighbors, makakilala sa Kanya. Number 3, fulfill your purpose. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us, and let us run with endurance the race that is set before us. Amen. Let us fulfill our purpose. Ang purpose, mga kapatid, at purpose ko, ang purpose ni Pastor Renz, ni Pastor Joel, ni Brother Ruel, ni Brother Dave, ni Brother Perp, at bawat isa sa inyo, is to fulfill God's will and purpose dito sa buhay ng mundong bago. Amen? At kung palarin man tayo, mga kapatid, noon talaga matutuloy na yung plano ng ibang mga American scientists and astronauts na mapunta tayo sa Mars, kasi may mga 1 million Pilipino nagpa-register sa NASA na pinadala yung mga pangalan nila, gusto nila mamuhay sa Mars. Kung mararating pa natin ng Mars, praise be to God. Kasi, ang katotohanan talaga, pag namatay tayo, lahat tayo, pag namatay tayo, bibigyan tayo ng planeta na paglilingkuran natin, paghaharian natin sa Panginoon. Lahat ng planeta niya. Talaga tayo multi-species, science is multi-species tayo. Kaya lang, inuna ng Panginoon ng Earth para tayo talaga mabago. Hindi ako naniniwala na may mga ibang aliens, iba pa itsura doon. Ikaw ba naniniwala ka doon? May mga ibang aliens, green ang color. Ang pira, yan linaw sinabi ng Panginoon Diyos created in God's image and likeness Gusto mo ba maging unggoy ka? Huh? Diba? Kain na tayo na sa... Hindi, di ba? Ako hindi ko tinatanggap yun Yan ang malaking kabaliwan Alam niyo, nakakalungkot si Professor Darwin, Charles Darwin, Kristiyano siya Binaligtad niya yung salita ng Panginoong Diyos, kaya niya ginawa yung nakakalungkot. Pero during the time na mamamatay na siya, in his deathbed confession, namingi siya ng tawad sa Panginoon sa ginawa niya. Amen.
Praise be to God. Eh, nasa space nga tayo eh. Nakikita mo yung mga astronaut, di ba? Human beings. Sa International Space Station, di ba? Yung China, di ba? Nakagawa rin sila ng space station nila, yung Russia. Ba, human being. Hindi unggoy. Ang bira. Kalokohan na. Kalokohan. Malaking kalokohan na. Gusto tayong linlangin ng diablo na nagumpisa yung tao sa hayop. Hindi pa pwede magkama ng Panginoon Diyos. Ang linaw na salita ng Panginoong Diyos. Amen. So we must fulfill our purpose. Amen. Passion for Christ allows us to fulfill our godly purpose. To run with the endurance that the race that is set before us. No? A passion is to allow to fulfill God's purpose. Race to love God and love people. Amen. Race to go and make disciples, and race to make them followers of Jesus Christ. Yun po yun, no? Show them back to the kingdom. Amen. Amen. Kasi yun ang ano natin eh, don't live life without fulfilling your purpose. Yun po ang tragic no, sa ating buhay. Na mamamatay ka sa mundong ito na hindi mo naganap yung kagustuhan ng Panginoong Diyos. Sa buhay mo, sa pamilya mo. Kailangan tayo bilang mga ama at ina, gampanan po natin yung kagustuhan ng Panginoong Diyos. Will ng Panginoong Diyos na lahat ng mga anak natin, mga kapatid natin, tiyahin natin, maligtas sila sa Panginoong Diyos. Number 4, we must run with persistence. Run with persistence. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Let us run with endurance the race that is set before us, looking into Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despised the shame, and has sat down at the right-hand throne of God. Malinaw yan mga kapatid. Saan nakaupo si Jesus Christ? Sa right-hand throne of God. Amen? Hindi po sa left hand. Ang left hand po yung mga apostles. Yan. Tayo po yung mga upo doon. Kasama natin yung mga great apostles. Sila Apostle Peter, John, James, Zebedee brothers, sila Andrew, Thomas, Nathaniel, mga kasama natin sila. Dapat magkaroon tayo ng joy sa paglilingkuran natin sa Panginoong Diyos. Sabi ko nga, i-career na natin ito mga kapatid. I-career nyo na tinawag tayo ng Panginoong Diyos upang ganapin ang kanyang kagustuhan. I-career mo na tinawag ka ng Panginoong Diyos bilang pastor, evangelist, teachers. Amen. Yung fivefold ministry, prophets. Amen. Ano pa yung isa? Evangelist, teacher, pastor, prophets, and apostles. Amen. So, fivefold ministry. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi gusto ni Lord na pagbalik mo, diba, na-finish contract ka na dito sa Saudi Arabia, dito sa trabaho mo, sa AIC, sa Hiba Asia, o sa NESMA, natapos ka na, o saan man mga kapatid, natapos ka na sa trabaho natin. No? Kung pauwiin ka na ni Lord sa probinsya, o sa Metro Manila, o dalhin ka ni Lord sa Europe, amen? Dalhin ka ni Lord sa Iraq, amen? Hindi natin masabi kung saan may available na trabaho. Sa Jordan, sa Israel, sa Lebanon, no? Sa Syria, God knows. Available ang trabaho. Mamumuha tayo doon mga kapatid. Magtayo tayo ng church doon. Amen? Of course, kung talagang gusto natin yung gamitin, of course, dalahin yung Lord Reigns Ministry, be it. Pero kung may katawagan sa inyong Lord, ibang pangalan ng church, be it. As importante, itinayo natin yung bahay panambahan ng Panginoon Diyos. Nagplant tayo, namunga tayo, naglingkod tayo sa Panginoon Diyos.
Sabi nga, walang retirement sa Panginoong Diyos. Amen? Mga kapatid, this is the common fallacy. Pag sinabing common fallacy, yung common misunderstanding or falsehood sa pag-iisip natin sa Panginoon, mamamahinga na lang ako, magre-retire na lang ako in the Philippines. Mga kapatid, gusto pa ni Lord na humaba pa yung buhay mo na maglingkod ka sa Kanya. Walang retirement sa Panginoong Diyos. Pansamantala lang yung pamamahinga, pero ibig sabihin, yung paglilingkuran natin sa Panginoon, forever yan. May forever sa Lord. Amen? Sa friendship, talagang walang forever kasi talagang may hangganan. Kung mabuhay ka from the, di ba sa kasi ilang araw na lang pag-usapan natin November 1, di ba? Kung paano ka, di ba laging nakalagay yon sa sa puntod, kailan ka na pinanganak, kailan ka namatay, di ba? May duration. Pero sa Panginoon, sa paglilingkod natin, wala. Forever. Amen. Gusto niyo ba yun? Amen o na amen? Amen. Amen. Kasi gusto ng Panginoon yun na maging ganap ang buhay niyo. Against all odds, mga kapatid. Amen. Huwag kang bibitaw sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, alam ni Lord yan, mga kapatid. Alam ni Lord yan. Hindi tayo exempted dyan, mga kapatid. Ano man yan, mga pagsubok mo, isuko mo sa Panginoon. Surrender it to God, yield to God. Pray. Humble yourself before the Lord. Read God's Word. Mamuhay ka. Kasi gusto ni Lord na mabuhay mo ay maging ganap. Ang buhay mo maging masaya. Kalimutan natin yung lungkot sa buhay. Walang kalungkutan sa Panginoong Diyos. Naghiwalay ka ng misis mo. Move forward. Mag-asawa ka muli. Amen. Gusto ni Lord maging masaya. Pero ibig ko sabihin na buhay mo, huwag mo ituwid yung mali. Minsan sa ating buhay, naghiwalay nga kayo, tapos nag-asawa ka, pero hindi ka naman nagbigay ng separation divorce. Namuhay kayo sa kasalanan pareho. Huwag ganun, mga kapatid. Ayaw ni Lord yun. Pagdudusahan niyo. Ang gusto ni Lord, kung naghiwalay kayo mag-asawa, amicable settlement, nag-file ka ng divorce, nag-file ka ng separation, gawin mo sa batas. Para sa batas ng Panginoon Diyos, sa mata niya, malinis. Amen? Huwag natin gayahin yung mundo, mga kapatid. Tsaka, kung meron kang di pagkakaayos sa mga kapatid, ngayon pa lang, gusto ni Lord magkaroon tayo ng forgiveness sa buhay natin. Huwag na natin palampasin niya, mga kapatid. Ha? Yung mga sama ng loob, tampuhan sa mga kapatid. Nangyayari yan eh. Kahit sa mag-asawa, sa tatay, anak. Pero ibig sabihin, tapusin na natin ngayon yan, mga kapatid. Ayaw ni Lord yan. Ayaw ni Lord yan, mga kapatid. Lahat tayo nagkakamali. I'm saying this because pinagdaanan ko yan, mga kapatid. And gusto ni Lord na ma-restore tayong lahat. Gusto ni Lord na maligaya tayo na naglilingkod sa Kanya. Amen. Amen. Huwag na natin tularan. Kailangan magkaroon tayo ng renewed minds. Ano sinasabi lagi sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, in view of God's mercies, that you offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing unto God, which is your reasonable service. Do not be conformed, verse 2, do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed with the renewed mind, so that you will know the perfect will of God. Yan ang living verse ko, mga. Yan ang tinanim ko sa puso. Kailangan alagaan natin yung spiritual vitality natin, yung spiritual individual life natin, mga kapatid. Mahalin natin lahat ng mga kapatid. Tama na yung mga tampuhan, tama na kasi sa kingdom, walang ganun. Talagang sa kingdom, magkakaroon po ng mga changes, adjustment, masasagasaan ka, pero ibig sabihin nun, you must throw it out.
Tanggalin mo yun, ilibing mo na yun. Kailangan mag-focus tayo doon sa gustong parating ng Panginoong Diyos. Gusto ng Panginoong Diyos, narrow is the gate going to eternal life. Napakaluwag ng impyerno, kapatid. Huwag na tayo sumama doon. Ayaw ng Lord o wala tayo. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Kaya nga, we must fulfill God's purpose. Number 4, we must run with persistence. Pag sinabing persistence, endurance. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, mga pagsubok to, hindi ka sumisweldo, no? Magkaroon ka ng adjustment, pinagalitan ka ng boss mo, huwag ka magtampo. Ituwid natin yun, tignan natin yun in perspective. Wow, okay, may nagawa ko. Kaya kailangan pinagalitan ako ni boss. Change of mindset. No? Sa paglilingkuran natin, we must run with persistence. We must run. We must look unto Jesus, the author and finisher of our faith. We must endure the cross that was set before us. Alam niyo mga kapatid, endurance is one of our trait. Tayo mga sa Panginoon. Amen. Pinagpala tayo, amen. Gaya nga dito sa Saudi Arabia, gusto natin maging boss tayo kaysa sa mga Saudi, kasi pinili ng Panginoong Diyos na maging boss yung Saudi. Mababago ba natin yun? Pwede. Ipakita mo na magaling ka. Ipakita mo. Posible mabago yun. Pero kung yung sasabihin natin na, ay, boss ko Saudi, tapos, ay, kaliwali. Boss na siya eh. Ayoko na, hindi na ako mag-persist, hindi na ako magtsatsaga sa trabaho. Mali yun. Kailangan. Nandun yung design natin. Nandun yung pagbabago natin. We must improve ourselves. Amen? Amen, mga kapatid. Amen? We must improve. Kasi we must improve our mindset. Kasi kapag kinot mo yung negative thinking, mga kapatid, masisira yung diskarte mo, mababago, hindi ka maging masaya. Amen? Lahat ng trabaho, mga kapatid, hindi masaya. Walang trabaho masaya. Na nagtatrabaho kasi pinagpapagura mo yun eh. Amen? Pero ibig sabihin, magiging masaya tayo kung lagi natin kasama ang Panginoon Diyos sa trabaho mo. Kasi hindi ako magagapi ng mga kalungkutan, hindi ako magigapi ng mga problema sa opisina. Maglilingkod ako sa Panginoon Diyos, kaya na paglilingkod ko sa Kanya kahit na nagtatrabaho ko sa opisina. Kung hate ka ng mga kaopisina mo, okay ha. Huwag natin silang i-hate. Pahalin natin sila. Pausapin natin sila. Amen? Okay, pag-ayos tayo sa kanila. Endure hardship as soldiers of Jesus Christ, knowing that for every soul that you win back for Jesus Christ is a cause of a great rejoicing, because no price could match the value of every person saved. Amen? Hallelujah. Amen. Kailangan yung bilang sundalo tayo ng Panginoong Diyos, patuloy tayong maglingkod sa Kanya, di ba? Pag nagsundalo ka, di ba? Bawal na magreklamo eh. Di ba? Amen? Pero sinasabi ko mga kapatid dito, dahil mahal ko kayo, mahal tayo ng Panginoong Diyos, itinutuwid niya yung buhay natin. Tanggalin na natin yung maling kaisipan, we must remove that. Palitan natin ng bagong kaisipan sa kaisipan ng Panginoong Diyos. Amen? Diba? Kaya ganun. Walang maayos na trabaho, mga kapatid. Lahat talaga sa trabaho natin, meron talagang pagsubok. Lahat yan. Whether, katulad ko, nagtatrabaho ko sa medical field, maraming pagsubok sa akin. Lahat. Lalo na pagdating sa operation ng tao. Eh, tama yun, minsan yung doktor, iniwanan yung pasyente, nakasalang na, operahan na. Iniwan ng doktor. Nandun ka. Diba? Operating yun po, sakit buhay yun. Iiwanan ng doktor. Ganun ba tayo, mga kapatid? Ayaw ni Lord, no? Huwag nating iwanan yung mga comrades natin. When we are in battle, walang iwanan. Tayo ay dapat sama-sama para saan? Sa pangalan ng Panginoong Diyos.
Huwag natin silang iwanan. Yung mga comrades natin, kung nasugatan sila, tulungan natin sila umahon. Baguhin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon Diyos. Amen? Kasi gusto ni Lord yun, mga kapatid. Ayaw ni Lord na tayo ay mapariwala lahat. Meron nga Hong Kong Shanghai Bank na report, sabi nga dito, 10 places to live in the world for expatriates daw. Number 1 position, United Arab Emirates. On the 4th place. Number 8 position daw sa Bahrain. And number 10 position daw sa Qatar. Ang number 1 position na masaya daw manirahan para sa expatriate, number 1 sa Switzerland. And number 2 sa Australia. Mga kapatid, because we are here on earth, maganda po yun. Pero napakasarap na manirahan na kasama natin ang Panginoong Diyos. Amen. Amen o no amen? Amen. Kaya yun po ang dapat maging goal natin sa bawat isa, mga kapatid. Tinuturuan po tayo ng Panginoong Diyos na gusto niya lahat, ang bawat isa sa inyo ma-restore. Ayaw ng Panginoon na hindi tayo ma-restore sa Panginoong Diyos. Ano man yung mga pangyayari na naganap sa buhay natin, naging pasakit sa buhay natin, let us surrender it to God. No? Let us pray for it na tayo ay mamuhay sa Kanya. In conclusion, gusto ni Lord how to finish strong in the vision of God. Number 1, gain perspective. Number 2, develop that passion and compassion for Jesus Christ. Number 3, fulfill God's purpose. And number 4, run with persistence, living a forceful life. Amen. Mga kapatid, all of us are not exempted. But because of God's love, the resurrected power of Jesus Christ, na namumuhay sa bawat isa sa atin, mga kapatid, lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon magbago at baguhin at mahalin at magpatawad at isuko sa Panginoong Diyos ang lahat ng mga buhay natin. Amen.